Ang SHIB team ay naglabas po ng isang babala para sa buong community ng Shiba Inu. Ito ay isang babala na may kaugnayan sa isang bago at hindi pa nailalabas na token na si Treat. Pagdating kay Bone Token naman ay isang SHIB member ang nakapagsabi na mas okay ang isang daang tao na nakahold ng 10K na Bone Tokens kumpara sa nag-iisang tao lamang na may hawak ng 1 million bones. Ayan po ang dalawang balita na ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Sa nakalipas pong balita ay inilabas ni Lucy ang 5 upcoming developments ng SHIB ecosystem. Si Lucy po ay ang marketing specialist ng Shiba Inu kung saan ay siya po ang laging nangunguna sa mga bagong announcement natin na may kinalaman kay Shiba Inu. Ayon po kay Lucy, ang Treat token ay under development po ito. Dahil sa hindi pa ito natatapos, ang Treat token na ito ay hindi pa ito opisyal na nailalabas. Dahil dito ay naglabas ng isang babala si Lucy para sa SHIB community na may mga bad actors o scammers. Sapagkat may mga scammers na nagsilabasan at nagkakalat sila ng mga fake news na ang Treat token daw ay nailabas na kung saan ay live na daw ito. Ang isa sa mga kumakalat na fake news ay noong pang last January pa daw na nailabas ang Treat token. Pasikreto daw po itong nailabas kaya tinawag po nila itong Ryoshi style. Maliban dito ay available na daw ang Treat token kay Shiba Swap na isang decentralized exchange. Ang lahat ng mga ito ay wala po talagang katotohanan. Ang layunin ng mga scammers ay para mapaniwala ang kanilang mga biktima na ang Treat token ay available na sa crypto market. Yun pala ay isang peking Treat token ito na pagmamay-ari at kontrolado ng mga scammers. Kaya kung isa po tayo sa nagawa nilang lokohin ay rug pull po ang ating aabutin dito. Dahil dito ay agad namang pong naglabas ng babala ang Shiba Inu team para sa lahat na ang Treat ay hindi pa nila opisyal na nilalabas. Gaya nga ng sinabi ni Lucy ay under development pa rin ito hanggang sa ngayon. Totoong may mga available na Treat token sa crypto market. Ngunit ang mga ito ay pawang mga copycat token lamang at wala silang kaugnayan kay Shiba Inu. Ano nga ba ang Treat token? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Treat token ang siyang magsisilbing reward token ng SHIB community. Kung isa ka sa mga aktibong miyembro ng SHIB community kung saan ay lagi kang nakikisali sa mga activities na nagaganap dito sa ecosystem ng SHIB, ikaw ay mabibigyan ng reward. At ang reward na iyong matatanggap ay ang Treat token. Dito naman po tayo sa balitang ito tungkol kay Bone. Ayon po kay Lucy ay hindi daw po siya impressed sa mga taong bumibili o nagho-hold ng malalaking amount ng Bone tokens. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi napapahanga ng mga whales o balyena si Lucy? Dagdag pa ni Lucy ay mas gugustuhin daw niya na magkaroon ng maraming tao o investors ng Bone
kumpara sa iilang investors lamang na nag-a-accumulate ng milyo-milyong bone tokens. Ngayon, ang dahilan kung bakit nasabi ito ni Lucy ay para mapanatili ang authority or kapangyarihan ng SHIB community. Masasabi kong may point naman po dito si Madam Lucy. Para mas maintindihan natin ang ibig sabihin dito ni Madam Lucy, ay isa po kasing governance token si Bone. Maliban po sa nagsisilbi itong gas token kay Shibarium, ay ginagamit na rin po ito para mag-cast ng vote sa mga desisyon at plano na ikauunlad ng SHIB ecosystem. Kaya kung ikaw ay isang balyena na may hawak ng milyo-milyong bone tokens, pwede mo itong gamitin para masunod ang gusto mong mangyari sa SHIB ecosystem. Sa madaling salita, parang ang mga whales ng bone tokens lamang ang siyang nagdidesisyon para sa lahat. Walang balance of power or authority. Ngayon, ang masasabi ko naman po dito ay pwede naman po siguro nilang lagyan ng limit ang kada user sa amount ng vote na pwede nilang ipasok sa kanilang pagkakast ng votes. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.